Magandang araw, Kuya Ben. Tawagin mo na lang akong Andre. Noong bakasyon, umuwi ako sa bahay ng aking lola sa isang liblib na baryo sa Luzon. Matagal nang walang nakatira roon matapos pumanaw ang aking lola, kaya medyo luma na ang bahay. Pagdating ko, may sinabi agad ang matandang kapitbahay. Ang sabi niya, kapag natulog ka rito, huwag kang sasagot kung may tumatawag sa pangalan mo sa gabi. Napangiti na lamang po ako at hindi naniwala sa mga ganoong kwento. Pagsapit ng gabi, mahimbing akong natulog sa dating kwarto ng aking lola. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako. May narinig kasi akong mahina at paos na boses. Adrian. Napadilat ako. Tahimik ang buong bahay. Makalipas ang ilang segundo, muli kong narinig. Adrian. Parang nanggagaling sa ilalim ng aking kama. Kinabahan ako, ngunit sinilip ko pa rin ang ilalim ng aking kama. Wala akong nakita. Bumalik ako sa higaan at pinilit matulog. Ngunit hindi pa nagtatagal. Naramdaman kong hindi ko na may galaw ang aking katawan. Nakadilat ako ngunit parang napako ang bawat kalamnan ko. Bangungot. Biglang bumukas ng kusa ang pinto ng aking silid. Dahan-dahang pumasok ang isang matandang babae na nakaputi. Sa una, akala ko ay multo ng aking lola. Ngunit habang lumalapit ito, nakita kong hindi. Baliktad ang mga mata nito, mahaba ang mga braso, at ang bibig nito ay nakabuka ng lampas sa normal na kayang ibuka ng tao. Huminto ito sa tabi ng aking kama. Hindi ako makasigaw, hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. Lumapit pa ang muka ng matanda hanggang ilang pulgada na lamang ang layo. Pagkatapos ay bumulong ito. Kapag sumagot ka sa akin, hindi ka na magigising. Biglang may kumatok ng malakas sa pader. Tok, 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 na walang matanda. Nakagalaw muli ako. Humihingal akong bumangon at agad binuksan ng ilaw. Wala nang tao sa kwarto. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa aking kapitbahay. Biglang namutlang matanda. Ang sabi niya, diyan namatay ang lola mo. Natigilan ako. Sa bangungot, tumango ang matanda. Pero hindi yun ang nakakatakot, ang sabi niya. Sagot ko naman, ano po? At ang sabi niya, may isa pang tao sa bahay ng gabing mamatay ang lola mo. Nagtanong ako, sino po? Tahimik na itinuro ng matanda ang lumang litrato sa sala. Nanlamig ako. Ang babaeng nakita ko kagabi ay naroon sa litrato. Ngunit hindi ito kamag-anak namin. Tinignan ko rin ang likod ng litrato at may nakasulat dito. Sabi, huwag papatuloyin sa bahay. Sumasama siya sa mga nagigising sa 3:00 ng madaling araw. Kinilabutan ako lalo sa nabasa ko. Nung araw din na yun ay umalis na ako sa bahay ni Lola at pumunta na lang sa bahay ng isa kong tita at doon na lang ako nag-stay buong bakasyon. Mula noon din, Kuya Ben, hindi na ako muling natulog sa lumang bahay ni Lola ng mag-isa. Kapag pumupunta ako doon ay sinisigurado kong kasama ko rin ng ilan sa mga pinsan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po.